Kayo, Panginoon. Sineselebrate po namin, Panginoon, ang araw-araw, ang pamumuhay namin, Lord, na kayo po, Lord, ang kaagapay namin, Panginoon. Amen, God. Hallelujah. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa sandali po, Lord, na masaya po kami, Lord, na nandito kaming lahat, Panginoon. Kami po, Lord, ay nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon. Dahil, Lord, nandito kaming lahat, Panginoon, upang makinig ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga batang nandito, Panginoon, sa mga katulad kong mga senior, Lord, sa mga ibang kapatiran namin na nandito, ang aming pastor, ang aming pastora, Panginoon. Salamat po, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Nawa, Lord, maluwalhati po, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. At dalangin po namin, Lord, na pagpalain po ninyo ang bawat na magkaroon po ng kahuhawan sa inyong mga salita at makilala kayo ng lubusan, Panginoon. At ibigay din po ninyo sa kanila, Panginoon, yung pagmamahal nyo, Panginoon, Lord. Dahil kailangan po namin kayo sa buhay namin. Lalo na po ngayon, Panginoon, napakarami po namin mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. Pero Lord, andyan kayo, na kayo po, Lord, ang aming gabay, Panginoon. Kaya nakakayanan po namin lahat ito, Panginoon. Kung wala po kayo sa buhay namin, Panginoon, paano po kami, Lord? Pero andyan kayo, Panginoon, na nakakaraos po sa lahat ng mga problema namin, Panginoon. At ang mga pamilya namin, ang buong pamilya namin, Lord, naalay po namin sa inyo lahat. Abutin po ninyo sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Abutin po ninyo sila, Panginoon, ng inyong pagmamahal, Lord. At alam po namin, Panginoon, na nandito kayo sa aming kalagitnaan sa oras na ito, Panginoon. Nararamdaman po namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At nawa ang mga salita nyo na gagamitin nyo, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon. Nawa, Lord, ibigay po ninyo sa aming, Panginoon, ng wisdom, knowledge, Panginoon, Lord. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Pinasasalamatan ng lahat ng ito, Panginoon, ay inaalay namin sa inyo. Pagpurit pa sa salamat, Panginoon. In Jesus we pray. Amen. 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 Hallelujah. Yes. Talakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yan ka na lang. Amen. Hallelujah. Happy po ba ang iba? Happy po ba ang lahat? Happy po ba ang lahat? Amen. Sige, habang sige po, praise God. Natutuwa ako maraming mga bata. Ako dito din ang mga bata. Tinala ko siya kita. Kita, G. Diyan na lang. Amen. Praise God. Ano lang ng ano. Sorry po. Saya naman, daming bata. Daming bata. Asa na ba tayo? Okay. Ano na ba? Belated Merry Christmas, Ilan. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Pasensya na po sa boses ko kasi may tita. Tinamaan. Tinabdan din tita, tinabdan. At ingat tayo mga kapatid sa lamig. Pwede kang simpunin yan. Pero thankful tayo sa gabi ito dahil nandito tayo sa ating Christmas fellowship. Batiin natin yung mga katabi natin, sabihin na natin, God bless you, nandito ka. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, ang ganda mo ngayon. At maganda na. Praise God. Ang pogi mo. Ayan. Sa mga lalaki, sabihan niyo po, ang gwapo niyo. Ayan po. For God's glory po yun. For God's glory, mga kapatid. Ayan. Kasi alam niyo po, mas ang lalaki po, gwapo, at ang babae maganda kapag ang Diyos ay nasa kanya. Amen. No? Yun po ang totoo. Amen. Amen. Glory So mga to God. kapatid, tayo po tumayo sa ating prayer. At thankful tayo dahil sabi nga po, pag Pasko, maraming bata. No? Kaya lang dito may hindi tayo nakapaganda sa
Bigayan Blues. Ibale, bawi tayo dito. Oo, next. Sige po. Opo. Pray tayo mga kapatid, let us pray. Okay, Father, sa aming pong Christmas fellowship, ngayon dito sa De La Costa, Ama, Father, we are asking for your word sa aming pong kalagitnaan ngayon. Father, linisin niyo kami sa lahat ng aming pagkukulang. Nawa po, maging karapat-dapat kami sa pagharap sa inyo ngayong gabi. Pag-isahin niyo kami, Ama, ang aming mga puso. Nabuksan niyo po ang aming puso sa inyong mga salita na napakahalaga po na malaman namin. Lalo na po sa panahon na ito, holiday season, people are in the vacation, ang mga tao po ay nagsasaya, pero huwag namin kalimutan yung essence. Sino ba ang sentro ng aming sineselebrate? So Father, it's about the salvation of the Lord Jesus Christ. Kaya nawa, Ama, maintindihan namin na ang pinakamahalaga po sa season na ito ay ang makilala namin si Jesus, ang Panginoong Hesus, na makapangyarihang tagapagligtas, na buhay, nasa kanan ng Diyos, at ngayon ay magbabalik upang maghari sa mundo. Nawa po, Ama, nakahanda kami sa pagdating na ito ni Jesus at magala kami sapagkat ang kapayapaan ng maghahari sa mundo sa pamamagitan niya. Kaya Father, we are asking for your leading. We are asking, Father God, na kung sino po ang may mga karamdaman, Ama, sa mga sandaling ito, let the healing touch of the Holy Spirit ay dumating, Ama, sa mga kapatid namin. Mga sakit, maliliit man ito, o medyo malaking karamdaman, Father God, but we are asking for the intervention of the Holy Spirit. Na bigyan nyo ng katiyakan kami at ipagkaloob po ninyo sa gabing ito, Father God, ang inyong mga salita sa puso namin bilang aming pag-asa palagi sa tuwing kami po ay nandito sa mundo na bubuhay. Samahan nyo kami, Father God, i-bless yung bawat isa sa amin. And this is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hindi makakaupo na po tayo lahat. Mga kapatid. Praise God. So mga kapatid, babasahin ko po sa inyo yung Gospel of John, Ebanghelyo ni Juan, at babasahin ko po yung verse 1. Okay, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Aninman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at hindi ito nauunawaan ng kadiliman. Ito po ang mga salita ng Diyos sa atin sa gabi nito. Muli mga kapatid, sabihin nga natin sa mga katabi natin, kilala mo ba si Jesus? Tanungin nyo nga, kilala mo ba si Jesus? Yan. Ano pong sinagot? Kilala ba? Well mga kapatid, no, alam nyo po si Jesus. Paano ba natin siya nakikilala? So di ba, sa panahon natin ngayon na ang Kristiyano ang pinakamalaking relihiyon sa mundo. So maraming tao kilala si Jesus sa pamamagitan ng kanilang isipan. Kilala natin ang Panginoon through tradition, through religion. Kilala natin siya sa pamamagitan ng nakagis na natin. Pero ang tanong, sino ba si Jesus sa pagkakakilala mo personally? Kilala mo ba siya talaga? Sa pangalan mo lang ba siya kilala? Sino ba siya sa'yo? So mga kapatid, yung tanong na yun napakahalaga, no? Na sino po si Jesus sa atin? Kasi mga kapatid, si Jesus, sabi nga ng Biblia, siya ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Amen po ba ron? Sabi ng Bible sa atin, si Jesus ay tinatawag na verbo.
Alam niyo po yung ibig sabihin ng salitang verbo. Ang ibig sabihin po nun sa Tagalog ay salita, no? Pero sa original na salita na ginamit ng Bible, ang ginamit po na word ay logos. Sabihin nyo nga po, logos. Yan. Ang logos, ibig sabihin po, word, no? Sabi ng mga pilosopo, ang pinagmula ng lahat ng bagay ay ang logos. Ibig sabihin po, mayroong kaisipan kung bakit nalikha ang sansinuko, kung bakit nalikha ang mga buhay, kung bakit nagkaroon ng tao, mga hayop, may sinasabing behind, no? May sinasabing, may sinasabi na intelligent designer. So, ito yung sinasabi mga kapatid ng logos. Ibig sabihin po, may pinagmula ng lahat ng bagay. Ang sabi ng Bible, nakalagay, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng logos. Amen po ba? Sabi ng Bible, nagpasimula, nandoon na ang logos sa langit. At ang sabi, ang logos ay kasama ng Diyos. At ang logos ay Diyos. So, tanong, Pastor, dalawa na bang Diyos? Kasi, bakit yung logos ay Diyos din? Well, sabi ng Bible, ang Diyos ay iisa. No? Ang Diyos ay, sabi nga ng Bible sa atin, walang tatlong Diyos. Walang dalawang Diyos. Isa lang ang Diyos. Kaya lang ang Diyos, sabi ng Bible, nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Parang ako po, nakikilala niyo si Pastor John kasi I'm speaking to you. Tama ko ba? Naririnig niyo yung salita ko. So, ganoon din ang Diyos. Mga kapatid, no? Si Jesus, ang salita ng Diyos. Pinaparinig sa atin, no? Siya yun, yung verbo, yung logos. Kaya mga kapatid, si Jesus at ang Ama ay, they are one. Iisa sila, no? Kaya sabi ng Bible, kasama na siya ng Diyos noon pa. At ang sabi ng Bible sa atin, everything was created, all things were made by Him. Saan po galing ang lahat ng bagay daw, mga kapatid, sabi ng Bible? Galing sa logos. Galing kasi yung logos ng gamitin, hindi pa ginamit yung Jesus, no? Yung Jesus, ginamit na yung pangalan na yan, nang yung logos ay magkatawang tao. Yun mga kapatid ko. Pero, nang hindi pa tao, yung logos, ang tawag lang ng Bible, logos, salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung mahalaga, no, na mayroon tayong relasyon kay Jesus. Kasi mga kapatid, ibig sabihin yan, may relasyon ka sa salita ng Diyos. Amen po ba ron? Alam niyo po kanina, dumalo kami sa isang 50th anniversary, no? Dito kasi may nakilala kami sa harapan ng bahay namin. 50 taon na silang mag-asawa. So, sila, no? Golden anniversary. So, marami-raming, kumbaga po, dekada na hindi ako nakapasok sa Roman Catholic Church. Pumasok ako kasi sabi, nandoon yung kanilang, doon sila mag-exchange of vows. So, pinaunlakan namin, medyo late kami, pumasok kami sa church ng San Lorenzo Ruiz. Pagpasok ko, sanay kasi ako na ang naririnig ko sa church ay logos. Ibig sabihin ko yung salita. Pero ang naririnig ko sa church ay puro ritual. No? Mga ritual. Na kung saan mga kapatid, nakakaano sa tao yung ritual, no? Sinali tayo ng church na mag-aawitan, makakarinig tayo ng mga, di ba, gano'n sa simbahan tradition, na kung saan po, more on ritual. No? Ganun yung naririnig ko, no? May konting sermon, pero marami ng ritual. So alam niyo po mga kapatid, nung si Jesus nasa lupa, hindi siya nagturo ng mass. Ang itinuro niya, puro word, puro logos, no? Puro salita ng Diyos. So, hindi siya nagturo ng ritual sa mga tao. No? Nakasama niya ang mga tao, tinuturuan niya sila ng instruction. No? Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay, paano natin gagamitin yung faith na binibigay ng Diyos sa atin. So, mga kapatid, more on instruction ang kanyang binibigay. Kaya po sa Bible, kung titingnan nyo, no, maraming teaching si Jesus na kailangan marinig ng mga tao. Kaya lang po, sa panahon natin ngayon, no, hindi na natin naririnig yung pure word, no?
yung purong salita ng Diyos. It's more, mga kapatid, na ang naririnig natin ngayon ay puro ganito lang, no? Puro mga good time na mga salita. May mga salita naman na parang pang psychotherapy, no? Pang motivation, magandang pakinggan. Pero alam niyo po, si Jesus pa nagsasalita, hindi siya nang uuto ng tao para lang ang mga tao sumunod sa Kanya. Nang ang Panginoon natin nasa lupa, hindi siya nagsasabi ng mga nice words para lang ang tao sumunod sa Kanya. Alam niyo po sa Bible, kung titingnan niyo, no? Nagsasalita ang Panginoon, prangka nga eh. Masakit, no? Halimbawa kay Pedro, sinabi niya kay Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, narinig ko sa bibig mo na mamamatay ka. In a third day, mabubuhay ka. Huwag na huwag mangyari. Sabi ni Pedro, pero alam niyo sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi ng Panginoon sa kanya, Satanas, pumunta ka sa likod ko. Ang pinag-iisip mo, hindi isipan ng Diyos, kundi isipan ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, doon pa lang makikita mo, no, ang Panginoon natin, when He speak, no, talagang parang i-review ka, diba, no, ano siya eh, nagsasalita siya ng totoo sa tao, no, para ang tao po, matauhan tayo, no, na, ito palang kaharap natin na to, na Jesus, ano pala ito, no, hindi pala ito religious leader lang, no, ang tingin ng mga tao kay Jesus ay, sa panahon natin ay propeta, sa panahon natin ay motivator, revolutionary, pero alam niyo, sabi ng Bible, ang Logos, ang Savior ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Siya ang Savior natin. Kaya mga kapatid, mahalaga na meron tayong relasyon sa Logos, sa salita ng Diyos. Amen po ba ron? Amen. So mga kapatid, no, ang relihiyon, walang kwenta yan kung wala ang salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Diba, no? May relihiyon tayo, pero kung wala ito, kung wala ang laman ng aklat na ito, no, na magbibigay ng buhay sa tao, baliwala. Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng salita, all things was created. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nabuhay tayo. So mga kapatid, mahalaga ang buhay. Amen po ba? Ngayon ang tanong, anong ginawa ng mga tao kay Kristo pagkaraan ng 3 taon at kalahati? After 3 years ng kanyang ministry, anong ginawa sa kanya ng kanyang mga kababayan, mga kapatid? Tama, no? Alam niyo po, yung Logos ay, ano nangyari sa Logos? Pinatay. May tanong ako, ano daw ang Logos, sabi ng Bible? Pinagmula ng lahat ng bagay. Ngayon pinatay. Anong mangyayari? Mga kapatid, tanungin ko kayo. Anong mangyayari kapag ang pinagmula ng lahat ng bagay ay pinatay? Sige po. Tama, no? Alam niyo po, ang logic nun, kung pinatay natin yung cause of everything, mawawala lahat. Pero alam niyo po ba na positibo yun? Positive. Kasi mga kapatid ganito, nang ang Logos ay patayin sa cross, crucify siya. Alam niyo pong kahulugan sa atin, ibig sabihin mga kapatid, dumating yung sinasabing, yung buhay natin ay mauulit na. Lahat ng buhay na nanggaling sa Logos noon, ay wala na. Dahil pinatay ang Logos. Ibig sabihin po, mauulit. Magkakaroon ng pag-uulit. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko, no? Pag ang pinagmula ng lahat ng bagay ay namatay, wala na rin tayo. Mauulit ang lahat. Kaya kung titingin ng mga kapatid, may nakalagay sa Bible, may nakalagay, gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Amen po ba? May nakalagay sa Bible, no? God will create a new heavens and new earth. Ibig sabihin po, uulitin niya ito, no? Kaya may salita sa Bible na restoration. Uulitin ng Diyos ang creation. Bakit pasto kailangan ulitin? Alam niyo kung bakit? Naghahari ang kasalanan sa mundo. Amen po ba, no? Dito sa mundo, naghahari ang kasalanan, naghahari ang kamatayan, naghahari ang pagdurusa. Nandito lahat ng kasalanan sa mundo. So kailangan maulit. Parang ganito mga kapatid. Payag ba kayo na ang buhay natin sa mundo ay mamamatay na lang tayo lahat? Diba? Di ba pag namamatay tayo, sino umiiyak dito pag namatayan? Tama. Bakit tayo umiiyak pag may namatay? Mga kapatid, ano yung gusto ipaunawa ng Diyos doon? Bakit tayo umiiyak pag may namatay? Bakit tayo nalulungkot? Kasi alam niyo bakit? Kasi mga kapatid, alam niyo ang buhay, dinesenyo ng Diyos. Hindi para
mamatay. Tama mo ba, no? Kasi ang buhay po, nang ilagay ng Diyos sa mundo, walang kamatayan. Pumasok lang ang kamatayan nang magkasala ang tao. Amen po ba, no? Kaya mga kapatid, ang buhay natin sa mundo ay nag-iba na. Dahil sa kasalanan pumasok, no? Kaya mga kapatid, matalino ang Diyos, no? Yung kanyang salita na pinagmulan ng lahat ng bagay, kailangan niyang ipadala to die, para mamatay, no? Para yung pinagmulan ng lahat ng bagay na yon, pag nawala na yon, mawawala na rin yung sumpa ng kasalanan. Amen po ba ron? Ganun mga kapatid, no? Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, nang siya'y mamatay, pinatay niya rin ang kasalanan ng tao. Yung kasalanan natin, pero kailangan sampalatayan na natin yung kanyang ginawa. Amen po ba ron, no? Yun yung mga kapatid yung sinasabi na kailangan panghawakan mo yung kanyang ginawa para sa'yo, no? Kung baga ganito po, no? Ang pananampalataya po, biyaya. Sabi nga po natin, grace. Isa pa po, biyaya. Sige po, biyaya, sabihin natin. Pag biyaya, ano po kahulugan ng biyaya? Ano pong ibig sabihin ng grace, mga kapatid, no? Yun po yung binigay ng Diyos sa atin ng walang bayad. Amen po ba, no? Hindi mo pinaghirapan, no? Siya ang nagbigay. At ang gagawin mo lang, paniwalaan, sampalatayanan yung ginawa niya sa'yo. Amen po ba, no? Kaya mga kapatid, mahalaga, no, na may relasyon ka sa Kanya. Mas gusto mong palataya ka kay Jesus, magkakaroon kayo ng connection sa Kanya, no? Relationship. At ang sabi ng Bible nakalagay, titira siya sa'yo. Nakikinig po, no? Yung Jesus na tinitingnan lang natin sa larawan, hindi yung Jesus na yun eh. Pictorial lang ng tao yun, no? Si Jesus, tumitira siya sa katawan ng kanyang mga anak, sa puso ng kanyang mga anak, no? Kaya mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo po, kung titignan nyo, ang Savior natin ay nananahan siya kapag tayo po ay nanalig sa Kanya. No? So, paano ko manalig? So, ang sabi ng Bible, repentance. Sabihin nyo nga po, pagsisisi. So, sino po ba rito, mga kapatid, no, na ang pagsisisi sa kasalanan ay kanyang ginagawa? Alam nyo, mahalaga yun. No? Alam niyo po ang repentance, sabi nga ng Bible, ito yung demand ng Diyos sa atin, no? Para tayo po ay magkaroon ng peace. Alam niyo po ang tao kung hindi siya magsisisi sa kasalanan. Alam niyo po, hindi natin tatanggapin yung grace. No? Kaya may nakalagay sa Bible, nakasulat na unless magsisi ang tao, doon lamang ang Diyos ay sasama. No? Doon lang siya magpapakilala kapag nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ako nananalangin na ang Logos ay dumating sa atin. Amen po ba ron, no? Yung salita na nag-create, sabi nga ng Bible, ang sino mang na kay Jesus, sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Sabihin nyo nga po, bagong nilalang. Ano sabi ng Bible? Kapag na kay Kristo tayo, ano na tayo? Bagong nilalang. So mga kapatid, hindi ka na yung dating ikaw. No? Pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, hindi ka na yung dating ikaw. Babaguhin ka niya. Sabihin nyo nga po, babaguhin ako ni Jesus. Babaguhin ka mga kapatid, no? Yan ang kanyang gagawin. Kaya mahalaga na nandito siya sa atin. Nandito ang Logos. Mga kapatid, ako'y nagpipray, dumating si Jesus sa inyo, no? Manahan siya sa ating mga puso. Dumating siya, makapangyarihan, buhay, nararanasan natin. Amen po ba ron? Yan, mga kapatid, sige po, tumayo tayong lahat. Tumayo po tayo. Mga kapatid, let us pray. Hallelujah. Praise God. Father in heaven, Ama sa langit, nandito po ang inyong mga anak na tinatawag niyo po sa biyaya. Nandito sila, Ama. Nandito kami. Kami naniniklungod sa inyo na Ama, tanggapin namin ang pinakamagandang regalo sa panahong ito. Sa aming pagdiriwang ng Christmas tradition, nawa Ama, ang matanggap namin kaloob ay pinakamagandang kaloob niyo sa amin. Ito'y walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan. Buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na pinaghaharian niyo. Amang makalangit, sa gabi ito, dinadalangin namin, magpahayag kayo sa puso ng bawat isa sa amin.
magpahayag kayo at mangusap kayo sa bawat kaluluwa ngayong gabi. Amang makalangit, nawa po sa gabing ito, ang banal na Espiritu'y kumilos sa amin at ipakilala kung sino si Jesus sa amin, na siya ang Savior namin, na siya ang kapayapaan namin, na siya ang kagalakan namin. Si Jesus lamang ang aming happiness. Siya lamang ang bagay, ang persona na siyang kailangan namin sa mundong ito. Siya ang aming Savior. At Ama, mahalaga po na may relasyon kami sa Kanya. Dakilang Ama, sa gabi nito, panalangin namin na kayo po ay mag-bless, magpapala sa bawat kaluluwa po na tunay na nagagalak na ipagdiwang si Jesus sa gabi nito. Ipagdiwang ang kanyang pagdating, ipagdiwang ang kanyang muling pagbabalik, sapagkat magbabalik siya, naniniwala po kami na si Jesus ay muling paparito sa mundo upang maghari sa amin. Kaya Ama, nawa, magkala kami sapagkat mahalaga po ang pagdating na ito ni Jesus sa kapanahunan ito. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama, pagpalaan niyo po kaming lahat na nagdiriwa ngayon sa aming Christmas fellowship na nakasentro sa Panginoong Jesucristo. Ito ang aming panalangin. We pray in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Praise God, mga kapatid. Makakupo na po tayo lahat. Sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, awitin po natin yung awit po na Seek Ye First the Kingdom of God. Sa ating pong pag-share ng ating mga offerings sa Panginoon po. Praise God. Sige, mga kapatid, tayo po tumayong lahat. Tayo po tumayo sa ating pong panalangin ng pagtatalaga. Hallelujah, praise God. Ama, tinatalaga namin ang bawat tao, bawat bata na nandito ngayon, na ang inyong pagpapala po at ang inyong biyaya ay inyong ibubuhos sa oras na ito. Na kung saan, Ama, ang inyong salita po ay manahan, tumimo ito sa aming mga puso, magbunga ito, at panalangin namin, dakilang Ama, na ang inyong salita po ay lubos pa naming malalaman at makikilala. Dakilang Ama sa langit, pagpalain po ninyo ang gabi nito, patuloy niyo po kaming samahan sa aming pong Christmas fellowship sa gabi nito. Kahit po gabi na, ay tunay po na binigay niyo kami ng panahon na magsama-sama sa gabi ito, sa tahanan ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, sa ating Diyos na tumawag sa atin sa biyaya, samahan niya tayo ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, Amen at Amen. Gabi po, mga kapatid, no? So, upo lang tayo, and then tuloy tayo ng ano.
Kung ano yung... May ano ka ba? Okay. Habang naghihintay. Ano, sinong gutom na? Sinong kuwang-kulong na ang sikmura? At sino ang nabusog ng salita ng Lord? Awen po ba? Nakatuan, dami na. Ito pati ako itong pinakakakuha yung maraming bata. Maraming kilos. Praise God. Ito na mula ko. Teka lang ha. Teka lang po.